Isipin mo, inarkila ka para sa isang kasal, pero ang mga bisita may paanang tupa. Ito ang totoong kwento ni Nura, ang mga awit na natrap sa kasal ng mga jinn sa Kuwait, 1997. Ito ay isang totoong kwento na nangyari sa isang sikat na mga awit na nagngangalang Nora noong 1997 sa Kuwait. Si Nora ay isang nakapagpantog na mga awit at pinuno ng isang maliit na grupo ng mga tagapagganap na kinukuha para sa mga okasyon tulad ng mga kasalan. Isang araw, may tumawag sa kanya na isang estranghero tulad ng ibang araw na gustong umarkila sa kanyang banda para sa kasal ng kanyang anak na babae. Pumayag siya at ibinigay ng lalaki ang direksyon. Noong 1997, karamihan sa mga Kuwaiti ay ginagawa ang kanilang kasalan sa loob ng kanilang mga bahay. Dumating ang pinakahintay na araw. Sinundan ni Nora ang kanyang banda ang mga detalye ng direksyon patungo sa isang malaking mansyon sa labas ng lungsod sa gitna ng wala. Ngunit hindi ito gaanong inisip ng banda dahil hindi ito ang una nilang pagkakataon na magtanghal sa ganoong lugar. Kaya pumasok sila, sinalubong ng mga may-ari at pagkatapos ay bandang alas 10 ng gabi, nagsimula na silang maghanda para sa palabas. Alas 10:30 na ng gabi, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Isa-isa na sinagsaan sila sa mansyon ngunit parang lumilitaw sila na tila mula sa wala. Hindi ito gaanong pinansin ni Nora at ng kanyang mga kaibigan dahil napakalaki ng mansyon at maraming pasukan. Napakarami talaga nila. Alas 11:30 nagsimulang maging sobrang kakaiba ang mga bagay-bagay. Nakita ni Nora at ng kanyang mga kaibigan ang mga bisita na sumasayaw, gumagalaw sa paraang hindi pa nila nakita kailanman. Ang kanilang mga galaw ay nakapanghihinap to mismo at talagang nakakilabot. Noon, nalaman ni Nora at ng kanyang mga kaibigan na mayroong mali talaga. Ang ilan sa mga bisita ay lumapit upang batiin si Nora at ang kanyang mga kaibigan. Naramdaman ni Nora ang kanyang balat ng bisita. Ito ay napakainit at napakatigas, ngunit hindi niya ito inisip dahil tag-init noon at mainit sa loob. Kakaiba man, tumingin si Nora sa kanyang kaibigan na may blangkong tingin sa mukha. Naramdaman din ng kaibigan ang naramdaman ni Nora. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata, sinabi ni Nora sa kaibigan na huwag itong bigyan ng pansin at magpatuloy lang sa pagtugtog. Hating gabi, ang mga bagay-bagay ay lumayo sa pagiging nakakilabot patungo sa hindi ko na kayang paniwalaan ang sarili kong mga mata. Ang mga bisita, ang mga may-ari, hindi na sila tao. Mga binti at kamay na tulad ng satupa, walang tigil na sumasayaw. Hindi makapaniwala si Nora at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang nasaksihan. Nanginginig si Nora at pati na rin ang kanyang boses. Habang nakatingin siya sa kanyang mga kaibigan na may patay na tingin sa kanilang mukha, kalahati sa kanila ay handa ng sumugod palabas at ang kalahati naman ay handa ng mawala ng malay. Sinabihan sila ni Nora na magtiis, huwag umalis at umaktong normal. Natatakot siya para sa sarili niya at sa kanyang mga kaibigan kung gagawa sila ng eksena. Ang banda ay nagpatuloy sa pagtugtog ng paulit-ulit. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari o kung ano ang dapat nilang gawin. Ang takot ang gumapo sa kanila sa lugar na iyon. Ang tanging alam nila ay nakulong sila. Alas 3 ng madaling araw, biglang namatay ang mga ilaw. Wala ka na maririnig na tunog. Pakiramdam nila ay sila na lamang ang tao sa loob ng mansyon na iyon. Pakiramdam nila ay nagtatanghal sila sa dilim sa buong oras. Bumaba ang temperatura mula sa mainit patungo sa napakalamig. Hindi na nakayanan ni Nora at ng kanyang mga kaibigan ang kinatatatakutan na kanilang nasaksihan at tumakbo na sila papalabas. Iniwan ang lahat ng kanilang gamit, masaya na kahit papano ay nakatakas sila para sa kanilang buhay.
Nalaman nila kalaunan na ang mansyon ay nabandon na 10 taon na ang nakakaraan at wala nang tumira roon simula noon. Pagkamat mukha pa rin itong maayos, nalaman nila kalaunan na dumalo sila sa kasal ng mga jinn. Sinasabi ng ilan na gawa-gawa lamang ni Nura at ng kanyang mga kaibigan ang kwentong ito para sa kasikatan at kayamanan. Magkakamali sila dahil yun na ang huli niyang pagtatanghal. Nagretero siya pagkatapos ng insidente na iyon. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa pagretero ni Nura, ngunit ang katanungan ay nananatili. Paano nangyari na sa loob ng inabandonang mansyon na iyon may mga musika at sayaw na naganap sa gitna ng gabi? Ang mga instrumentong naiwan nila ay hindi na kailanman nakita at hanggang ngayon kapag dumaan ka malapit sa lumang mansyon na iyon, may mga nagsasabing maaari mo pa ring marinig ang malamyos na tinig ng babae na umaawit para sa mga bisita na hindi kailanman nagpapahinga. I-komento sa ibaba ang iyong saloobin, i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong hindi mo pa nasasaksihan. Salamat sa panunood at tandaan, hindi lahat ng kasal ay para sa mga tao.